Ang topic po natin ngayon ay counting all as loss. Counting all as loss. Ano po ba sa Tagalog yan? Gets nyo po ba yung ibig sabihin? Counting all as loss, ang ibig sabihin po nito, sa mas malalim po muna nating Tagalog, titingnan, ay bilangin ang lahat na walang kabuluhan. Okay? Bilangin ang lahat na walang kabuluhan. So baka malalim pa rin po sa inyo, ang ibig pong sabihin, sa mas mababaw pa, ituring ang lahat na walang kabuluhan. Okay? Para po kumpletuhin po yung praise at kumpletuhin po yung idea, ituring na walang kabuluhan ang lahat kapalit ni Kristo. Yan po siguro mas magigets po natin yung ibig sabihin. Ang text po natin ay nasa Philippians 3, 7, and 8. Philippians 3, 7, and 8, pero kukunin po natin yung mga surrounding verses later. Ang sabi po dito, pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito, pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. At hindi lang yan, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Nihiling ko po, Panginoon, na buksan po ninyo ang aming isip. Buksan po ninyo, Panginoon, ang amin pong puso. Bigyan niyo po, Lord, kami ng wisdom. Gawin niyo po kami, Panginoon, na humble before you, na willing po talagang tumanggap ng inyong pong mga salita. At amin pong panalangin, ilid po nito kami, Panginoon, sa pagkatuto. At bigay niyo po sa amin ang Espiritu na magpapalaya po sa amin para magawa po namin ang mga tamang dapat po namin gawin para po kami, Panginoon, ay makapamuhay ng naaayon po sa inyo. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen. So, counting all as loss. Yan po yung title po natin. O ituring ang lahat na kawalan, kapalit po ng ating Panginoong Hesukristo. Meron pong dalawang bagay in Philippians 3. Sa pagkakasulat po ni Paul, merong dalawang naha-highlight na dahilan bakit po nasulat po ito. Ang una po, Paul encourages believers to continue pressing on in their journey towards spiritual maturity. Yan po yung una. Si Paul ay hinihikayat ang mga mananampalataya, kagaya po natin, mga believers that time, para po magpatuloy to press on, yan, talagang maging masigasig na sumunod sa Panginoon at tahakin po talaga yung journey na dapat po nilang lakaran towards spiritual maturity. Actually, ang Christian life is not parang sabihin po natin mere moving forward. Hindi lang po yun ang ibig sabihin. Yung very active tayo ay parang sige, lakad lang tayo, magpatuloy lang tayo. Pero ang nagmamatter po dyan at tinatanong po natin ang ating sarili kung tayo po ay nag-move forward to spiritual maturity. Amen po ba mga kapatid? Kaya po hindi po basta busy, hindi lang po basta iniisip natin ang dami pong ginagawa. Yan ang iniisip natin pagka Christian no? Ang dami nating involvement, ang dami nating ginagawa, present tayo sa lahat ng bagay. Pero be sure na yung ating kilos, yung ating paggalaw, yung pag-i-invest natin ng time ay papunta po ito towards spiritual maturity. Okay? So, hindi lang po business, kundi po yung pagiging efficient po natin. Okay? Pagiging productive natin. Yun po ang magandang bagay na kinukonsider po natin sa atin pong buhay Kristiyano. Tama po ba? Napapaisip po ba kayo pagka pinag-uusapan natin yan? Na akala natin ang Christian life ay punong-puno ng involvement. So, very busy, wala na tayong panahon sa ating sarili. Hindi na po tayo nakakapagsuklay, hindi na po tayo nakakaligo. Yan. Parang
Kay Lord na lang, kay Lord. Talaga binigay kong buhay ko kay Lord. Yan. So, nagiging mabait tayo, pero kaminsan hirap din talaga tayong Hirap din talaga tayo sa karakter. Pero yun po yung gusto po talaga natin mga kapatid, na ang ating pagkilos, ang ating paggalaw, papunta po yan sa spiritual maturity. Pangalawang bagay, Paul reminds them to reject earthly values and distractions and pursue Christ. Ayan. Kasi po, alam po niya, pag Philippians 3, lagi pong naiisip po natin yung sinabi ni Paul po dyan, pressing on toward the goal. Kaya po dito kitang-kita po natin kung ano po yung intention po niya. So number 2, Paul reminds them to reject earthly values and distractions and pursue Christ. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, maraming bagay dito sa mundo na binavalue talaga natin. Okay? Pinapahalagahan po ng lubos. Ang karamihan naman po diyan talaga mahalaga. Tama po ba? Marami namang mahalaga sa mundo. Pero sabi nga po natin, compare sa relationship po natin kay Christ, dapat itong mga bagay na to, kinukonsider po natin lesser value po sila. So, kailangan po silang i-remind ni Paul na dapat pong i-reject yung mga earthly values, yung sobrang pagpapahalaga sa mga bagay na makakadistract po sa kanila in pursuing Christ para po tayo ay tuloy-tuloy na makafollow, tuloy-tuloy na makasunod sa atin pong Panginoon. So, counting all as loss is a change values. Pag sinasabi po natin, counting all as loss, ibig sabihin po niyan, change values. Pagbabago po ng mga pinapahalagahan. Bakit po nasabi po ni Paul, despite ng kanya pong mga accomplishment, despite po ng kanya pong narating, at despite po ng status po niya, nasabi pa rin po niya, counting all as loss. Ibinibilang po nakawalan ang maraming mga bagay. Kasi nga po, merong change values, meron pong pagbabago na po siya ng pagtingin, perspective sa mga bagay. So tingnan po natin yung essential practices in aligning with change values. Essential practices, mga gawi, mga dapat po nating gawin para ma-align po tayo dito po sa sinasabi po nating change values. Essential practices in aligning with change values. Number 1, re-evaluating priorities. Re-evaluating priorities. Balikan lang po natin yung verse 7 and 8. This time sa English version po, ang sabi, whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss. Ulit-ulit pong binabanggit ang salitang loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For the sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. So dito po makikita po natin, ulit-ulit na binabanggit po yung salitang loss. Okay, yung kawalan. Kasi nga po, bakit po niya itinuturing na kawalan kahit po sa mata ng mundo, sa atin po talaga na pagtingin ay napakahalaga naman. Halimbawa po mga kapatid, tanungin ko po kayo, career, mahalaga po ba ang career? Yes, of course. Mahalaga po ang career. Mahalaga po ang pinag-aralan. Kasi po, pag nag-a-apply ko, hirap kumita ng pera. Hirap mapasok sa trabaho pag wala po kayong pagbaksak po ang karir po ninyo. Kasi tinitingnan din po yan ng company during interview ng HR. Tinitingnan ko ano po yung mga nakaraan po nating track. Yung track record po natin. Kaya mahalaga po ang karir. Mahalaga po ba ang success? Amen. No? Of course, mahalaga po ang tagumpay. And actually, sobrang passionate ng mga tao sa success. Kasi pag kami ginagawa po tayo, ina-assess po natin yan, gine-gauge po natin, nagtatagumpay po ba talaga tayo? Even in our spiritual journey, even in our ministry, na ipagkatiwala sa atin ang Pangulo ng isang kapisanan, tayo po naging presidente ng isang kapisanan, gine-gauge po natin yung atin pong success. Kung
tayo po ay nakakatupad, kung tayo po ay nagtatagumpay. Mahalaga po ba ang possession? Mahalaga po ba ang pera? Parang hindi mahalaga sa inyo? Ayan. Pagsamasamahin po ninyo at ibigay po sa akin. O baka may mga nakikinig, baka may iba ang interpretation. Joke lang po yan. Mahalaga po yan, gamitin po natin. Pero ang sinasabi po natin in re-evaluating priorities, gaano po natin siya pinapahalagahan? Compare, sabi po dyan. Pero si Paul sabi niya, kinoconsider niya, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ. Kasi nga po, mas mahalaga po sa kanya si Christ. Kaya po, lahat ng bagay po na yan, kung babangga at makakadistract sa kanya pong pagpapahalaga sa Panginoon, di bali na lang. So, let go of past accomplishment. So, mag-reflect tayo sa mga bagay kung paano po natin siya binavalue or kung ito po ba ay nakakahinder sa atin pong relationship with Christ. Hindi po lamang career, hindi lamang po success, hindi lamang po possessions, even relationships. Tama po ba, mga kapatid? Kahit po yung human relationships, kung ito po ay nakakahinder sa relationship po natin sa atin pong Panginoon, dapat po nagre-reflect tayo sa mga bagay po na yan. Kino-consider po natin. Alam po ninyo, napansin ko, halimbawa mga young people, pagka nagkaroon lang ng boyfriend, nagkaroon lang ng girlfriend, nawawala na po sa church Yung sobrang, alam po ninyo, sobrang active sa church, okay, sobrang passionate sa ministry, naka-engage po talaga sa praise and worship, parang iyan na po ang buhay po nila pero na-in love. Nung ma-in love, ayan, unti-unti na pong nawala. So yung mga relationship po na yan, dapat tingnan po natin. Kung iyan po ay nagiging hadlang, distraction po yan sa pagsunod natin sa Panginoon, let's evaluate, okay? Tingnan po natin yung atin pong mga priorities. So prioritizing Christ above all, yan po yung call po sa sulat po ni Paul. Meron pong radical declaration po si Paul dito po sa hamon po na ito para po sa mga mananampalataya na examine ang mga priorities. So do we value Christ above all of these things? Mas mahal po ba natin talaga ang Panginoon sa lahat ng mga bagay, to anyone, to everyone? Hindi po ba talaga natin siya kayang ipagpalit? So when we count all as loss, dine-demonstrate po nito yung sobrang pagtitreasure po natin sa Lord. Siya po yung ating kayamanan, siya po yung ating tinetreasure. So willing po tayong i-sacrifice everything for Him. Ang number 2 po natin, embrace God's righteousness. Embrace God's righteousness. So in counting all as loss, and dito po sa pinag-usapan po nating practices para sa change values, so tingnan po natin itong pangalawa, embrace God's righteousness. Verse 9, and be found in Him, not having a righteousness of my own. Hindi itinuturing ni Paul na meron siyang sariling katwiran, sariling galing sa kanya because of following the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Ano pong ibig sabihin? So naka-series po tayo kaya hindi po maiiwasan yung ilan pong mga theological na paksa. So dapat po kinu-consider po natin ito sa atin pong salvation. Na tayo po ay naligtas not because of good works, not because of religious beliefs or religious rituals. Yan po mga bagay na yan can save you. Yung mga bagay po na yan hindi magdadala sa iyo sa kaligtasan. Ang marami iniisip nila basta mabuti ka, wala kang nilalamangan, mabait ka, meron kang good works, maliligtas ka na. So maganda po yan mga kapatid. Maganda yung may good works but it doesn't save you. It can save you.
Yung mga religious rituals po na yan ay iniisip natin, pagka ginagawa po natin, mapapalapit tayo sa Panginoon. So let us acknowledge God's grace. Ang ina-acknowledge po natin, yung biyaya ng Panginoon. Tayo po ay naligtas dahil lamang po sa biyaya ng Panginoon, sa magitan ng ating pananampalataya sa Kanya. So stop relying on your own efforts. Hello mga kapatid. Stop relying on your own efforts. Huwag po tayo mag-rely sa sarili po nating righteousness. Paminsan-minsan lumalabas po yan sa atin eh. Tama po ba? Kung titingnan nga yung iba, mukhang mas mabuti pa ako eh. Parang ganyan. So meron po tayong holier than thou attitude na kapag titingnan yung ating sarili, iniisip natin, mas matuwid po tayo kaysa sa iba. Mas malamang po niya, nakakala po natin, mga kapatid, nagiging karapat-dapat po tayo sa Lord din dahil po sa sarili po nating katwiran, sarili po nating maayos na pamumuhay. No, hindi po yan mga kapatid. Because of the grace of God. Dahil lamang po sa biyaya ng Panginoon. Because of the righteousness from God. Yan po ang nagmamatter po ng malaki. So let us live by faith in Christ. Magtiwala po tayo sa finished work ng atin pong Panginoong Hesukristo. Magtiwala po tayo sa Kanya pong mga ginawa on the cross. Yan, tinapos na po niya ang mga bagay para po tayo ay mapalapit sa Diyos doon po sa cross. Tayo po ay nagkaroon ng righteousness because of His sacrifice on the cross. So ang kailangan lang po natin is to walk daily in faith, not self-effort. Hindi lamang po dahil nagpupursige po tayo na makagawa ng mabuti, kundi tayo po ay lumalakad sa pananampalataya araw-araw sa Kanya. Number 3 po natin, seek to know Christ more deeply. Seek to know Christ more deeply. Verse 10 and 11, that I may know Him and the power of His resurrection. Pwede po ba nating sabihin that I may know Him? May balikan po natin yan ha. Ang tanong po kasi dyan, hindi pa ba kilala niya si Christ? Samantalang nagkaroon siya ng very personal encounter sa Damascus. Pero ang sabi po niya, that I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. So, sabi nga po natin, bakit sinasabi ni Paul that I may know Him and the power of His resurrection? Ano po ba yung sinasabi ditong power of His resurrection? Ibig po sabihin yan mga kapatid, yung power ng resurrection po ng Panginoon, it brings life. Sabihin nga po natin, life. And it brings new life para po sa mga nanampalataya sa Kanya. Tayo po dapat nagpapakita po talaga ng binagong buhay pananampalataya sa atin pong Panginoon. Kamusta po tayo mga kapatid? Na-overcome na po ba natin yung dati po nating mga buhay? Na-overcome na po ba natin yung dating struggle po natin? Na-overcome na po ba natin yung mga bagay na naririnig po natin before na mga negative tungkol po sa atin? So, it brings new life sa mga sumampalataya. And it brings victory over sin. Yung kapangyarihan po ng cross, yung kapangyarihan ng resurrection ng Panginoon, yung kapangyarihan ng empty tomb na kinakanta po natin kanina, it brings new life and it brings victory over sin. Ito po yung nagdala po sa atin para po makayanan ang kasalanan, i-overcome, malampasan, yan, matalo po natin ang lust of the flesh, pride of life, and lust of the eyes, okay?
So yan po yung tatlong avenues ng sin na dapat pong ma-overcome ng isang Kristiyano. And alam po ninyo mga kapatid, the more na pinanghahawakan po natin yung kapangyarihan ng cross ng atin pong Panginoon, the more na na-overcome po natin ito, no? Lalo po nating na-experience yung kanya pong kapangyarihan. And it brings power to transform your life. Una po, it brings new life, it brings victory over sin, kasi nga po, kapag pinili po nating mabuhay na sumusunod po sa Panginoon, marami pa rin po, mako-confront pa rin po tayo ng iba't ibang mga bagay para i-tempt tayo, dalhin tayo sa kasalanan, pero meron tayong victory over sin, and it brings power to transform your life. Ito na po mga kapatid ang kailangang makita po sa atin. So let us invite God's power to transform our lives. Be open to the work of the Holy Spirit. Be open to the working of the Holy Spirit, bringing new life and victory over sin. Hindi lamang po yan ang sinasabi po ng verse, kailangan din po mga kapatid, ang sinasabi po ni Paul ay makashare po siya in his suffering. Gusto po niyang makilala, malaman ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay at makabahagi din sa suffering ng atin pong Panginoon. Share in Christ's suffering. So hindi po tayo nahihiya kapag tayo po ay dumaranas po ng iba't ibang mga trials, iba't ibang mga suffering for the sake of your faith. Kuminsan po, kahit po free country po ito, ito pong Pilipinas, nakakaranas pa rin po tayo ng persecution because of your faith. Tama po ba? Kuminsan sa family, napagsasalitaan ka, kasi sinasabi nila, ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Yan. Kadalasan po mga kapatid, pinipilit natin na magpakita ng model sa atin pong bahay, pero minsan tayo po ay napipersecute pa rin. Sa school, ganun din po sa ating opisina. Lalo at tinitindigan po natin ang katotohanan. Meron po akong kilala na isang young people, newly graduate po ng architecture, pumasok po sa isang kilalang company sa Ayala. Nakapasok lamang po siya ng ilang months. Pero pinagagawa po siya ng project at yung project po, kinausap po siya nung kanila pong superior. Ang sabi po, gawa ka ng project, pero ang gagamitin nating mga materials ay substandard. Yan, palagi ko naintindihan po tayo ni Kuya Nonoy bilang engineer. So gamitin daw po mga substandard na mga kagamitan, mga materials. Pero nanindigan po siya, hindi po siya pumayag. Alam po ninyo, ginawa po niya, kauna-unahan ng work po niya pagkatapos po niyang mag-graduate, pero nag-resign po siya immediately. Kasi hindi po niya kayang tindigan yung ganun pong klase ng deception, yung ganung klase ng pandaraya. O imagine po niyo, nakapirma ka dyan, tapos kung sa Ayala po gagawin niya, paano kami nangyari, no? So nag-resign po siya, but after siguro 6 months, nagkaroon po ulit siya ng trabaho. Hindi naman po siya pinabayaan ng Panginoon na wala pong work. So, yan ba yung sinasabi po natin, no? Tayo po kadalasan ay nakukonfront ng mga ganyang mga bagay na pwede pong mag-compromise po tayo as Christian, pero mas tinindigan po niya yung kanyang bagong buhay sa Panginoon. At pinanindigan, ibig sabihin po niyan mga kapatid, sukdo lang ang maging kapalit nito, wala ka munang work. Okay? Pero alam po natin ang Panginoon ang nagkakaloob po sa atin. So bahagi po yan sa pakikisama po natin in Christ's suffering. Mas matindi nga po yung suffering ng atin pong Panginoon kasi yun po talaga nangahulugan ng kanya pong buhay. Sa atin po minsan ay napagsalitaan lang tayo ng hindi maganda, na-offend lang tayo, okay, nawalan tayo ng work dahil po sa paninindigan po natin sa tama. Pero ito po ay malaking challenge po ito sa atin mga kapatid.
At yung po mga trials po na yan, it draws us closer and closer to God. Yung mga trials na pagtatagumpayan po natin, naglalapit po yan lalo sa atin pong Panginoon. Nasi-shape yung atin pong character. Kasi kung wala naman pong trials, paano sasabihin matibay tayo? Kung wala pong trials, paano sasabihin na tayo po ay loyal? Tama po ba? Paano sasabihin na ikaw ay faithful kung wala naman pong trials at hindi ka nasubok ng panahon? So doon po yan nakikita na mold na si shape yung atin pong character. Ang number 4 natin, ito po yung last, move forward with focus. Pwede po ba nating sabihin, magandang sabihin yan, 1, 2, 3. Kanina po binanggit ko, hindi lang basta tayo nag-move forward. Ito po, moving forward with focus. Ang ganda po nung verse po natin. Okay? Philippians 3:12 to 14, not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So, paulit-ulit po diyang binabanggit yung moving forward, yung pressing on toward the goal. So, acknowledge your growth or acknowledge your ongoing growth. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, paano niyo po ba ina-assess ang inyo pong sarili? As Christian, are you growing? Hello mga kapatid. Amen? Lumago na po ba talaga tayo? Kung malago na po tayo, tingin niyo po ba may ilalago pa po tayo? Meron pa po, no? So yun po sinasabi natin, acknowledge your ongoing growth. Hindi pa po tapos ang Panginoon sa atin. Regardless na sobrang madahon na po tayo, sobrang dami na po nating bunga, malago na po tayo, pero meron pa rin po tayong ilalago. So be humble about your spiritual journey. Tayo po ay maging mababa lang. Know you're still growing. Tayo po ay lalago pa. At dapat po nating malaman that it is a lifelong process. Ang paglago is a lifelong process. Tama po ba? Palago ng palago. Yung iba negative po dyan no? Pero ako tinitingnan ko po na ganyan. Kasi sabi nung iba, alam po ninyo, nakukondem yung mga nagsasabi, dapat ang Kristiyano raw paganda ng paganda. Okay? Tama po ba? Nag-agree ba kayo? Ang mga Kristiyano dapat paganda ng paganda. Dapat pabuti ng pabuti. Kasi nga po, from glory to glory. Parang hindi accepted nung iba yan. Pero ganun po talaga ang journey po natin. Kasi nga po, this is a lifelong process. At alam po ninyo, habang lumalakad po tayo bilang mga Kristiyano, patuloy pa po tayo kinikinis at inaayos po ng ating Panginoon. And forgetting what lies behind, what is behind. Kinakalimutan po natin ang mga bagay sa nakaraan. So, stop dwelling on past failures. And likewise, siguro mga kapatid, stop dwelling on past successes. Hindi lamang po yung failures, kundi po yung mga tagumpay po natin in the past, dapat po kinakalimutan na po natin. Bakit po dapat kalimutan? Kasi po may tendency na maka-influence po yan sa atin sa future plan ng God para po sa atin. Para magtagumpay pa po tayo sa hinaharap. Alam po ba ninyo, maraming Kristiyano ang huminto na. Why? Bakit sila huminto? Kasi ang lagi na lang sinasabi nila, alam mo, nung ako ang leader ng ganito ang ginawa namin.
Tama po ba? Noong 19, kopong-kopong, kami ang nag-promote ng ganito, kami ang nagbukas ng gawaing yan. So kadalasan po, meron po tayong recollection in the past, mga tagumpay natin in the past, na nakaka-influence para po mag-move forward tayo sa kasalukuyan. Yung ito pa rin po ang atin pong tinitingnan sa kasalukuyan na hindi na po tayo maka-move on. Kasi nga po, kala po natin, this is enough for God. May nai-offer na ako sa Lord. Pero sabi nga po natin, this is a lifelong process. Meron pa pong inaayos ang God sa buhay po natin. So press on toward the goal. Magpatuloy lang po tayo, stay focused on your ultimate goal. Magpatuloy po tayo mga kapatid na motivated ng vision na dinala po sa atin ng Lord, ibinigay po sa atin ng Panginoon. Meron po tayong dapat i-overcome everyday, yung mga daily decision po natin, yung daily action po natin mga kapatid, yung sinasabi po nating parang routine na po natin, no? Bahagi na ng buhay natin na dapat po nating ginagawa para sa ikalalago natin, ipinagpapatuloy lang po natin. Stay focused. So, kung hindi po ganyan mga kapatid, kung hindi pa po natin ikino-consider yung pong counting all as loss, tingnan po natin ang mga bagay po na to. Mag-reflect po tayo and let us realign. Dapat po mag-realign po tayo, i-adjust po natin yung atin pong mindset, yung atin pong ginagawa. Adjust our lives to align more closely with Paul's mindset. Na si Paul, sa kabila ng andami po niyang ginawa, he counted all as loss in pursuing Christ. So, si Christ pa po ba ang pinupurso po natin, mga kapatid? Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi nga po natin si Paul, meron po siyang radical commitment to Christ that led him to lose everything he once, sabi po natin, pinanghawakan po niya, very dear po sa kanya, once very dear sa kanya mga bagay na to, pero consider po niya nakawalan. Kasi po, inalign po niya ang kanya pong sarili para po sa Panginoon. Pero at the end of the day, pag tinitingnan po niya yung relationship po niya kay God at yung halaga po ng Panginoon, he saw this as a gain because he gained Christ. Aanin po natin ang maraming mga bagay kung mapapalayo tayo sa ating Panginoong Jesus. Pinakamahalaga po mga kapatid, yung mga bagay na nagpapalayo, ginigiba po natin dahil po sa halaga ng Panginoon sa buhay natin. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa muli po ninyong pagtuturo po sa amin sa halaga po ninyo. Kayo po talaga yung binavalue ng bawat isa po sa amin. Minsan po na out of focus po kami, maingi po, Lord, kami ng kapatawaran sa inyo. Muli po ninyo kami i-align sa purpose po ninyo, sa layunin po ninyo, sa plano po ninyo, Panginoon. At kami po ay magpatuloy. Marami pa po, Panginoon, na gusto po ninyo na makita po sa amin. Continue to work in our lives. And we believe, Lord, that it is a lifelong journey, a lifelong process. Tinatanggap po namin, Panginoon, na pumaloob sa proseso po na ito hanggang mangyari po ang inyo pong kalooban. Salamat po. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.